Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panibagong araw, panibagong linggo, panibagong buhay, panibagong grasya. Mga kapatid, tayo ay magpurit magpasalamat sa Diyos. Kahit gaano kabigat, kahirap ang ating pinagdadaanan, nananatili pa ring mabuti, mabait, at mapagmahal ang Diyos. Ang tanda ng Diyos ay kasama natin ay ang kanyang anak. Lalong-lalo na siya'y kasama natin pag tayo nagsisimba. Sa kanyang salita, naririnig natin. Sa kanyang katawan at dugo na tinatanggap nating pampalakas ng ating mga katawan at kaluluwa. Sa mga napakaraming beses dahil sa ating kasalanan, ay nabulag tayo, hindi natin nakita ang presensya, ang pananatili ng Diyos sa ating buhay. Pagsisihan natin ito, hingin natin muli ang awat kapatawaran ng Diyos para tayo ay makitang kahit nakakaunti lamang maging karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa gawa, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwaheng pandigma at kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ay pinamatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pihaharot, sa tapat ng Baal-Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto?
kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Inialis mo kami sa Ehipto. Tignan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo. Sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayong ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikitang uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawin anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang inyong tungkod. Mahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pamamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipunin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinantam niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginooy ating ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niyang pinatatag. Siya ang aking nagkukupkop. Nag-ingat, Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilusog. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod. Pati na sasakya'y kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon ng dagat. Tulad nila'y batong lumuwog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad. Walang kasing lakas. Sa isang ampas mo, kaaway nangalat. Nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Alleluia, 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 alleluia. Dinggin ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ng ilang iskriba at pariseo kay Jesus, Guro,
Maaari po bang magpakita kayo ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipapakita sa inyo maliban sa palatandaang inilalarawan na nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabi sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas, ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Masama po bang humingi ng sign o tanda sa Diyos? Marami po kasi sa atin, minsan, kapag nagdadasal, humihingi ng sign sa Panginoon. Di po ba? Nagtatanong, Lord, hihiwalayan ko na ba itong asawa ko? Ang tigas ng ulo. Hindi nagbabago. Ilang beses ko nang pinatawad. Ganun pa rin. Patuloy akong sinasaktan. Kailan ba ako bibitiw sa Kanya? May iba pong nagtatanong din, Lord, mag-i-stay pa ba ako sa aking trabaho? Binibigyan ako ng hard time nitong aking mga kasama sa trabaho. Dapat na ba akong maghanap ng ibang trabaho? Sign ba itong masama nilang ugali na kailangan ko ng tumigil dito sa aking ginagawa? Lord, ano bang magandang kurso ang dapat kunin ko? Panginoon, tama ba itong pipiliin kong negosyo? Magsasucceed ba ako dito sa business na ito? Kung babalikan po natin ang Ebanghelyo, para bang sinasabi sa atin na masama ang humingi ng tanda sa Diyos? Di po ba? Kasi sabi ni Jesus, an evil and unfaithful generation seeks a sign. But no sign shall be given to it except the sign of the prophet Jonah. Masama ba talaga ang humingi ng tanda sa Diyos? Pero bago po tayo makonsensya, dahil pag tayo'y nagdadasal, humihingi tayo ng sign sa Kanya, tingnan muna po natin yung konteksto. Bakit sinabi ng ating Panginoong Hesukristo ito? Ang kinakausap talaga ni Jesus dito ay yung mga eskriba, yung mga pariseyo. At sino ba itong mga taong ito? Sila yung mga haters, sila yung mga bashers, sila yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi kahit na napakarami na niyang ginawang himala, kababalaghan, ayaw pa rin nila na manalig sa Kanya. Mga kapatid, magkaiba po yung humihingi ka ng sign dahil wala kang paniniwala. Dun sa humihingi ka ng sign kasi nagpapagabay ka lang sa iyong buhay. Wala pong masama kung humihingi ka ng sign sa Diyos. Lalong-lalo na kung nalilito ka, naliligaw ka, nagpapatulong ka lang sa ano ba dapat ang kailangan mong gawin sa iyong buhay. So be aware when you ask for a sign. Do you ask for a sign from unbelief? Or do you ask for a sign because you just want to be guided? Kung talaga pong masama ang humihingi ng tanda sa Diyos, dapat hindi na sinabi ni Jesus na merong mga kaakibat na tanda ang mga naniniwala sa Kanya. Di ba? Those who believe in me, Jesus said, signs will accompany them. They can exorcise evil spirits. Makakapagsalita sila ng iba't ibang lengguwahe at wika.
Hindi sila malalason ng mga ahas kahit na hawakan nila ang mga ito. Sabi pa nga ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan, kung hindi natin kayang maniwala sa kanyang salita, maniwala tayo dun sa tanda ng kanyang mga ginagawa. Kaya nga po, hindi po makasarili, hindi po masama na humingi ka ng sign sa Diyos. Lalong-lalo na kung sincere ka naman, humihingi ka ng guidance sa Panginoon. Pero konting ingat lang po ha, kapag humihingi po kayo ng sign, sana marunong ka namang makiusap sa Diyos. Sana nagpapakumbaba ka sa Kanya. Kasi ang paghingi mo minsan ng sign sa Diyos ay pwedeng maging isang uri ng paggamit mo sa Diyos. Halimbawa po, kung sasabihin po ng isang babae sa isang lalaki, alam mo, mahal kita. Sasabihin po ng lalaki, talaga? Sige, patunayan mo nga kung talaga mahal mo ako, magsiping tayo. Tingnan niyo po yun. Diba? Asking for a sign can be a way of manipulating God. Kapatid, baka makalimutan mo, ang Diyos mas mataas kesa sa iyo. Ang Diyos mas malakas kesa sa iyo. Ang may kapal ay mas matalino, mas marunong kesa sa iyo. Hindi po utusan ang Diyos. Galangin mo naman ang Diyos. Huwag mong gagamitin ang Panginoon. Dahil hindi ka ang boss. Yan madalas nakakalimutan natin. Kala natin tayo ang boss. Di po ba? Kung hihingi kayo ng sign sa Diyos, dapat meron naman pakisabi, pakiusap. At kung hihingi ka ng sign sa Diyos, kung binigyan ka, tanggapin mo. Magpasalamat ka. Kahit na anong ibigay sa'yo, yan na yan. Paniwalaan mo. Sundan mo yan. Minsan kasi, may binibigay pong sign ang Diyos sa atin. Ang tigas ng ulo natin. Pinipilit pa rin natin ang gusto natin. Di po ba? Kamukha po nung isang kwento tungkol sa isang lalaki. Hindi po niya alam kung anong gagawin sa kanyang buhay. Nagdadasal daw siya. Sabi niya, Lord, magpapari ba ako o mag-aasawa? Bigyan mo naman ako ng sign. Nakakita po ng piso, no? Naglalakad. Sabi niya, Lord, itatapon ko yung piso. Kapag nahulog yan, kara, ibig sabihin, mag-aasawa ko. Pero pag tinapon ko, nahulog, lumitaw, krus, ibig sabihin, magpapari ako. So, ginawa po niya. Tinapon, paikot-ikot, itong piso, nahulog, anong lumabas? Krus. Nung ibig sabihin, magpapari siya. Alam niyo, sabi niya, nagdasal ulit, Lord, trial lang yun Isa pa, sabi niya. Anong ibig sabihin? Ayaw talaga niyang magpare. Di po ba? Gusto talaga niya mag-asawa. Bakit pa siya humihingi ng sign? Kasi ang gusto niya, sumang-ayon ang Diyos dun sa gusto niya. Di ba? Ganyan tayo. Aminin niyo. Nagdadasal tayo. Meron na tayong desisyon Meron na tayong gusto. Gusto lang nating sumang-ayon ang Diyos dun sa gusto natin. Pero ang tanong ko, sino ba talagang masusunod? Ikaw o ang Diyos? Kapag sinusundan mo ang Diyos, ang tawag dyan, kabanalan. Kapag sinusundan mo yung gusto mo at hindi ang kanyang gusto, anong tawag dyan? Alam nyo, kasalanan. Di po ba? Pero nagkakamali tayo madalas. Dalas, nagdadasal tayo kapatid. Kasi gusto nating makuha yung gusto natin. Hindi ang gusto ng Diyos. Hindi po ganyan ang panalangin. Kapag nagdadasal ka, dapat makuha mo, maunawaan mo, maintindihan mo, ano bang gusto ng Diyos. Amen? Bakit ka pa hihingi ng sign? Kung nagdesisyon ka na, wag kang hihingi ng sign sa Diyos kung hindi ka rin naman pala marunong makinig at sumunod sa Kanya. Amen? Kapatid, nagkakasala ka. Kapag humihingi ka ng sign sa Diyos, pero matigas pa rin ang iyong puso. Kasalanan sa Diyos. Kapag humihingi ka ng sign sa Kanya, pero bandang huli, ang susundan mo pa rin, yung gusto mo, hindi Kanyang kagustuhan. Ask for a sign, yes. If you're confused,
Ask for a sign, for guidance. Ask for a sign to know God's will. There's nothing wrong about that. Hindi masamang humingi ng tanda sa Diyos. Basta't hihingi ka sa Kanya na may pagpapakumbaba at kung susundan mo palagi ang Kanyang kagustuhan. Kapatid, mulat mo naman. Buksan mo ang iyong mata, ang iyong puso. Ang sign ng Diyos, nasa harapan mo na. Amen? Ang problema lang na napakarami sa atin, matigas ang ating ulo. May katigasan ng ating mga puso. Sana, pag nakita mo yan, yan ang iyong sundan. Dahil pag sinusundan mo ang Diyos, hindi ka magkakamali at yan ang nagiging daan para ikaw ay basbasan niya at mas pagpalain pa niya, hindi lang ngayon, kundi hanggang magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga dasal, panalangin, dinadalangin natin sa Diyos Ama. Nabigyan din tayo ng biyayang makapagpakumbaba, na sundan ang kanyang kagustuhan, maging matatag sa pananalig kay Kristo, na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway pahayag na walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon na may malinis na puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway ating takwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin, sabihin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama ng lahat, binigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Sinasamahan mo kami mula nung muling pagkabuhay mo. Isama mo kami muli sa iyo hanggang sa magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, lahat ng iyong paghahaing pinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap namin ngayon, iyong mga lingkod, at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong kinalulugod upang ang mga handog ng bawat isa ay nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, kinalulugod mong sa Kanya'y baguhin, mabuti ang lahat at sa pamagitan niya, aming tinanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiiba sa iyo, minabuti niyang maging di na rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo. Nung inihain niya ang sarili niya kami magkasundo mo, kaya naman iyong dinangal siya at iyong tinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng kanya'y nakikisa ay talagang magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na Panginoon sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Alam mong pagkatao ko, wala akong matatago. Alam mong aking isipan, alam mo ang lahat ng ginagawa ko, O Diyos. Gabayan mo ko, Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ko, Panginoon, sa kalangitan. Buhay kasama mo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabangan mo sa iyong sariling buhay. At gawin mo kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Muli po mga kapatid, paalaala na hindi masama ang humingi ng tanda sa Diyos. Basta't ikaw ay nagpapagabay at humihingi na may pagpapakumbaba sa Kanya. Huwag kang hihingi ng sign kung may desisyon ka na. Huwag kang hihingi ng tanda kung susundan mo lang ang sarili mong kagustuhan. So today, ask for the sign of God. Lord, what do you want me to do for you? Ano bang gusto mong pagawa sa akin, Panginoon? Buksan mong iyong mata,
Sino, ano ang nandyan sa iyong harapan, yan ang pinapagawa ng Diyos sa iyo. Kung ikaw ay may sakit, nasa harapan mo ang iyong kama, yung mga gamot, pinapagawa ng Diyos, relax ka lang, magpagaling ka muna. Kung ikaw ay nasa harap ng traffic, magpasensya ka. Kung katabi mo ang iyong asawa, mahalin mo siya. Kung ikaw ay nasa trabaho, ayusin mo, maging tapat ka sa iyong ginagawa. Hindi natin kailangan lumayo. Nandyan na sa ating tabi. Maaaring nandyan na sa iyong harapan. Ang problema lang, matigas ang ating ulo at puso, ibang ating hinahanap. Kaya nga, humingi ka ng sign, dapat handa ka na tanggapin mo kung anong ipapakita ng Diyos sa iyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.